Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong weather update natin ngayong Friday, July 25, 2025. Sinasabi na si Typhoon Emong na ang isa sa pinakamalalakas na bagyong tumama sa Pangasinan ngayong taon at hanggang sa ngayon nga ay nakataas pa rin ang signal number 4 sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Alamin natin ang pinaka-latest na galaw ng bagyo at ang mga lugar na patuloy na apektado. Kung gusto mo naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa ulat ng Pag-asa kaninang madaling araw, ang sentro ni Typhoon Emong ay nakita sa baybayin ng Bangart, La Union. Taglay nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot sa 165 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour. Malawak din ang sakop ng malalakas na hangin nito na umaabot hanggang 260 kilometers mula sa gitna. Dahil dito nananatiling nakataas ang mga tropical cyclone wind signal sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Nakataas ang signal number 4 sa southwestern portion ng Ilocos Sur at Hilaga at gitnang bahagi ng La Union. Dito ay inaasahang mararanasan ng hangin na aabot sa pagitan ng 118 hanggang 184 kilometers per hour sa susunod na 12 oras. Malaki ang banta sa buhay at ari-arian sa mga nasabing lugar. Nasa ilalim ng signal number 3, ang southern portion ng Ilocos Norte, ang natitirang bahagi ng Ilocos Sur at La Union, kanlurang bahagi ng Apayao, Abra, kanlurang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Benguet at hilagang bahagi ng Pangasinan. Sa mga lugar na ito, posible ang hangin mula 89 hanggang 117 kilometers per hour sa loob ng 18 oras. Signal number 2 naman ang umiiral sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte at Pangasinan, hilagang bahagi ng Zambales, buong Apayao at Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province at Benguet, Ifugao, Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, hilaga at kanlurang bahagi ng Isabela, hilagang kanlurang bahagi ng Quirino, kanlurang bahagi ng Nueva Vizcaya, hilagang kanlurang bahagi ng Nueva Ecija, at hilagang bahagi ng Tarlac. Asahan sa mga nasabing lugar ang mga hangin na aabot sa 62 hanggang 88 kilometers per hour sa loob ng 24 na oras. Nasa ilalim naman ng signal number 1 ang natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, hilaga at gitnang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija at Tarlac, kanluran at gitnang bahagi ng Pampanga, natitirang bahagi ng Zambales at hilagang bahagi ng Bataan. Dito ay posible ang pagbugso ng hangin na nasa pagitan ng 39 hanggang 61 kilometers per hour sa loob ng 36 na oras. Narito naman ang heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa. Ngayong araw ng Biyernes, July 25, posibleng humigit sa 200 millimeters ng ulan sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet at Occidental Mindoro. Habang inaasahan naman ang 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Batanes, Cagayan, Apayao, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Tarlac at Laguna. Samantala, nasa 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang posibleng maranasan sa Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Metro Manila, Bulacan, Rizal, Quezon, Aurora Quirino, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Antique. Bukas, July 26, inaasahan pa rin ang malalakas na pag-ulan na aabot sa 100 hanggang 200 millimeters sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Benguet. Habang 50 hanggang 100 millimeters naman ang posibleng ulan sa Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Palawan. Pagdating ng Linggo, July 27, ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay inaasahan pa ring makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan. Ayon sa forecast track at intensity outlook ng Pag-asa, inaasahang maglalandfall o dadaan malapit sa Ilocos Sur o La Union ang sentro ni Emong ngayong umaga. Tatawid ito sa kabundukan ng Northern Luzon at lalabas sa Babuyan Channel bago magtanghali.
Mula doon tatahakin ng bagyo ang direksyong northeast at dadaan malapit o mismong sa Babuyan Islands ngayong tanghali hanggang hapon. Posibleng dumaan din malapit sa Batanes sa hapon o gabi. May posibilidad pa rin na mapanatili ni Emong ang kanyang lakas bago ito tuluyang lumabas ng bansa. Ngunit hindi rin inaalis ang posibleng paghina nito dulot ng interaksyon sa kabundukan ng Hilagang Kanlurang Luzon. Habang unti-unti nang papalayo si Emong, hihilahin pa rin nito ang southwest monsoon, kaya't mananatili pa rin ang mga pag-ulan sa bansa. Samantala, ang isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy na kikilos pahilaga. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy na umiiral ang southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa, kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor at pag-antabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at manatiling ligtas ngayong tag-ulan mga kababayan.